Praise the Lord. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa ating lahat. At purihin po ang Panginoon sa araw na ito. Bagamat medyo maambon sa labas, dito po sa loob ay damang-dama po natin ang init ng presensya ng Panginoon sa puso at buhay ng bawat isa. Amen? Hallelujah. Kamusta po kayo? Buhay at malakas at masaya. Amen po ba? At kahit na dinaanan tayo ng bagyo nung nakaraang linggo, last week, I think last Tuesday and Wednesday, pero narito po tayo. Ito po ay patotoo, testimony o testament ng kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yung iba sa inyo, binahapa yung bahay, di ba? Pero nariyan pa rin kayo na magaganda at gwapo sa harapan ng Panginoon. Amen? Parang hindi kayo naniwala sa sinabi ko. Parang hindi kayo kumbinsido. Yeah, magaganda po tayo at gwapo sa Panginoon. Well, sa hapong ito, tayo po ay makikinig ng salita ng Diyos. Ang ating title ay, pakibasa nga po natin, sabay-sabay. Building a Christian Home. Yan. Building a Christian Home. Alam mo nyo, natutuwa po ako pagka nakikita ko ang isang buong pamilya na sama-samang nagsisimba sa Panginoon. Kompleto. Kasama si nanay, si tatay, at yung pong mga anak. Sino dito yung ganong klase, yung kompleto, yung nandito si tatay? O yun, sila Ate Glenn, Kuya Alvin, andito rin si Sam, si Charmaine, si Kevin, pag-umaga si Kevin. So, kompleto, no? Sino pa? Meron pa po ba? Minsan din sila, sila Teacher Maricel, minsan kasama niya rin yung husband niya at yung kanyang mga anak. Sila Sister Pinky, minsan din, nakikita ko kasama niya din yung kanyang husband. And sila Ate Loida, kasama din niya minsan si Kuya Rene. Sino pa? Kompleto. Ayan, sila Sister Mia, kasama niya ang kanyang dalawang anak. Ayan, siyempre. Sino pa? Alam nyo, napakaganda pagka ganon. Hindi ko naman sinasabing hindi maganda pag hindi kayo kompleto, no? Hindi ko sinasabing ganon. Pero iba yung pinapakita kapag kompleto ang isang pamilya na dumadalo sa gawain ng Panginoon. Napakagandang tingnan. At every time na nakikita ko ang isang buong pamilya na sama-samang nagpupuri, sumasamba, naglilingkod sa Diyos, tunay po na nagagalak ako at umaapaw ang aking kaligayahan at pinagpapala ako ng Panginoon. Kaya sa hapon na to, nais ko po na bigyan natin ng pansin o pag-usapan natin yung kahalagahan ng isang pamilyang Kristiyano, no? Building a Christian home. Now, sino po dito sa inyo, ano po ba ang ibig sabihin ng home? Tingnan nga natin, may tanong dito eh. Okay. Sige po. Okay, by the way, bago yan. Sige, tingnan natin yan. Yan, nabasa niyo po yan, mga kapatid. Kaya niyo pong basahin. Pasensya na kayo sa letters natin dito. Can you read this? Sabi niya, there is no place like home. Yan. Wala daw katulad ng isang tahanan. There's no place like home. Wala ka nang makikitang tahanan na katulad ng tahanan mo. Meron nga pong isang American explorer na nakapunta na siya sa iba't ibang panig ng mundo. Punta na siya sa sa Asia, sa Europe, sa Africa, and then back home. And then nung siya po ay nakauwi sa kanilang tahanan, habang siya ay humihigop ng mainit na kape, sabi niya sa kanyang wife, alam mo, sweetheart, sabi niya, sa lahat ng pinuntahan kong lugar, ang kape mo na binibigay mo sa akin, ang pinakamasarap na kape sa buong mundo. Diba? At ang table natin ito, ang pinakamagandang table. Ang sala natin, ang pinakamagandang sala sa buong mundo. Sapagkat
there's no place like home. Diba? Kahit na maliit ang bahay mo, kahit na simple lang yung sala, simple lang yung kwarto, kusina, pero iba ang pakiramdam pagka nasa sarili kang tahanan. Amen po ba? Alam nating lahat yan. Kaya totoo yung sinasabi na there is no place like home. Okay, may question dito mga kapatid. What is a home or what is a family? Ayan. Or what makes a happy home? Pwede bang, baka gusto nyo sabagot? Pwede. Quiz tayo ngayon. What is a home? Mula sa ating audience, sa inyo, mula sa ating congregation. What is a home? Sa mga kabataan, ano ang home? Shelter? Okay. What is about family? What is family? Oh. Happiness? Yan. Ate Glenn, narinig ko yung sabi niya. Ano pa? What is a home? What is a family? And what makes a happy family or happy home? Tingnan natin. Okay? So, let's see some of the quotation or some statement here. Yan. Sabi rito, having somewhere to go is home. Having someone to love is family. But having both is blessing. Wow. Amen po ba? Nakita niyo yan? Sabi niya, kapag meron kang isang lugar na mapupuntahan, ang tawag doon ay home. Yan yung lugar na pwede mong puntahan. That is a home. But kung meron kang mga tao na mamahalin mo at mararamdaman mo din ang pagmamahal sa'yo, yan, ang tawag doon ay family. So yung mapupuntahan mong lugar na feeling mo komportable ka, nararamdaman mo yung encouragement, no? You are feel loved, home yan. Pero kapag ka naman yung mga tao na mamahalin mo at magmamahal sa'yo, yan ang tawag dyan ay family. Pero kapag ka meron kang home, meron kang family, ang tawag dyan ay blessing. Amen po ba? Yan ang totoong blessing. Hindi yung mga material things. Hindi yung mga bagong gadgets, bagong sapatos, damit. Hindi yan. Maring favor lang siguro yan. But the true blessing, kung minsan naghahanap pa tayo ng blessing eh. Di ba? Ang blessing, nasa tabi-tabi lang natin. Hindi lang natin napapansin. Ang blessing ay ang nanay mo, ang tatay mo, ang mga anak mo. Sila mismo ang blessing ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Huwag natin kalilimutan yan. Na pag meron kang home, meron kang family, you are already blessed. Pinagpala ka na ng Panginoon. Ano pang hahanapin mo? Kung meron kang mga ganitong bagay, meron kang tahanang mauwian at merong mga taong nagmamahal sa'yo, pinagpala ka na ng Diyos. Mga tao na umaakay sa'yo, nagtutuwid sa'yo, once na nagkamali ka, yan ang mga totoong taong nagmamahal sa'yo. Hindi yung kukonsintihin ka, pag gumagawa ka ng mali, pababayaan ka lang. Hindi yan ang totoong nagmamahal sa'yo. Ang totoong nagmamahal sa'yo, itutuwid ka pag ikaw ay nagkakamali. Amen po ba? Okay, let's continue. It is not how big the house is, but it is how happy the home is. Amen po ba? So, hindi daw sukatan ang laki ng bahay, yung laki ng building, laki ng, yung structure ng bahay. Hindi yan ang sukatan ng tunay na kasiyahan o kaligayahan sa pamilya. Okay? Hindi din nasusukat ang tunay na kaligayahan. Kundi, nasusukat ito sa, it is not how big the house, but it is how happy the home. Yung tunay na essence ng tahanan ay nasusukat doon sa kasiyahan ng pamilya. Pag masaya yung pamilya, that's it. That's already home. That's already family. Hindi yung building, hindi yung house, hindi yung material na building. Ikaw mismo, ang nanay mismo, tatay, mga anak, kayo mismo ang tahanan. Kayo mismo ang pamilya. Okay? Let's continue. Next slide. And then, dito sa ating main text, sa Psalm, verse 1, number 127, verse 1, ang sabi roon, unless the Lord builds the house,
its builders labor in vain. Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? Ibig sabihin, no, una sa lahat, dapat ang Diyos ang siyang nag-build ng tahanan. It means God is the one who created and built the home. Amen? Kapag hindi ang Diyos ang nag-build ng home, hindi ito matatawag na tahanan. No? Dapat ang Diyos mismo ang origin ng tahanan, ng pamilya. And God is the one who designed the home. God is the one who designed the family. So unless the Lord builds the house, its builders labor in vain. Walang kabuluhan yung labor sa pagtatatag ng tahanan kung wala ang Diyos sa buhay na yon, sa pamilya na yon. In other words, dapat sa pamilya, dapat ang Diyos ang sentro. God must be the center of the family. Without God, if God is not the center of the family, then everything will be in vain. Everything will be useless. Walang kabuluhan ang pagpapagal ng sinuman. Pagka hindi ang Diyos ang foundation, ang sentro ng pamilya. Dapat ang Diyos. At dapat kasali ang Diyos sa lahat ng aspeto ng buhay. Dapat kasali siya sa mga decision making. Dapat kasali ang Diyos sa lahat ng inyong mga gagawin. God must be involved in the affair of your family. Okay, tingnan natin yung next slide. Sabi diyan, Colossians chapter 3 verse 15 to 17. Basahin natin. Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body you were called to peace, and be thankful. Let the message of Christ dwell among you richly. Teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts. And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God, the Father, through Him. Ang mga talatang ito ay sulat ni Pablo sa mga Colossian believers. Pero kung titingnan natin, ang Colossian believers, pwede nating sabihin na they are one big happy family. At yung mga talatang yan ay sinasabi din para sa ating lahat as one big family. At kung i-apply din natin yan sa ating mga sariling mga pamilya, pag-uwi natin ng ating mga tahanan, ganyan dapat ang itsura ng ating mga pamilya. Dapat meron tayong pagmamahalan sa isa't isa. Let the peace of Christ rule in your hearts. Dapat si Kristo ang nagahari sa ating mga puso pag-uwi natin ng tahanan. Hindi yung rules ng family. Dapat si Jesus ang nagro-rule. Amen? And since as members of one body, since as member of one family, one home, you were called to peace and be thankful. And then let the message of Christ, the Word of God, the Word of Christ dwell among you. Teach, turuan ninyo, admonish, encourage one another with all wisdom through psalms, sa mga awiting papuri sa Panginoon. Ibig sabihin, dapat sa loob ng pamilya, mayroong sharing ng Word of God. May encouragement. No? May devotion. May palitan ng mga salita na nanggagaling sa Biblia. No? Kapag ang tatay ay hindi niya nagagawa yan sa kanyang pamilya, hindi niya nabigo siya na i-lead ang kanyang family spiritually, then there will be some kind of problem. Ganon din ang nanay. Dapat nanay, tatay, nagtutulungan na pinapalaki ang kanilang mga anak na magkaroon ng takot sa Diyos. Magkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Lumalaki ang mga bata na namumulat sa mga bagay na nagbibigay karangalan at kapurihan sa Diyos. Hindi yung mga bagay na nakikita sa internet, sa YouTube, sa Google, sa kung ano-ano pa man, sa Instagram, Facebook. Dapat ang mga nanay, mga tatay, isa sa
dakilang trabaho natin, mga magulang, ay gabayan natin ang ating mga anak sa mga salita ng Diyos. Kaya sa pamilya, dapat ganyan. Let the, sabi doon mga kapatid, teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts. Nagkakantahan ba kayo sa pamilya nyo, sa tahanan ninyo? No? Bago kayo matulog. No? Kanta muna tayo. Kay buti-buti mo, Panginoon. Di ba? Hindi ko na itutuloy. Baka lumakas yung ulan. Hindi makauwi si Brother Jason Baha. Pero dapat tayong mga magulang, no? Ini-encourage natin ang ating mga magulang, mga anak, no? Na magkaroon ng devotion sa tahanan. Some short message from the Bible, quote ka ng konting Bible verse, and then konting reflection, and then one or two songs. Ganyan mga kapatid, no? At may pagpapasalamat sa Diyos. Alright, let's continue. Ito yung mga matututunan natin sa hapon na to. Nasa introduction pa lang tayo, mga kapatid. Naku po, 2:50 na. Wala pa ako sa main points. Lesson we must learn today. Number 1, God designed the family. Ang Diyos ang nagdisenyo ng tahanan. Hindi ikaw, hindi ang tao. Hindi ako. No? Ba't ako? Ba't ako? Yeah. Pagka, yung mga nanay dito, pag nautusan yung magugas ng pinggan yung inyong mga anak, anong sasabihin? Ba't ako? Yeah. Paniki daw siya. Ba't ako? Di ba? I'm a bat. I'm a paniki. Yeah. Papatawa lang ako, mga kapatid. Number 2, God must be the center of our family. Tandaan natin yan. So number 1, ano yan? God designed the family. Ang Diyos ang sa Diyos nag-umpisa ang pamilya. And then dapat ang Diyos ang sentro ng pamilya. Hindi si tatay, hindi si nanay. Pagka si tatay ang sentro ng pamilya, paano pagka iba yung leadership ni tatay? No, yari na. Di ba? Paano biglang nawala si tatay? Di ba? Hindi naman natin sinasabing gano'n. Pero hindi natin pinipipray na gano'n. In other words, dapat ang Diyos ang sentro ng pamilya. Pangatlo, let God be involved in every aspects of our family. Ang ibig sabihin yan, sa lahat ng gagawin ninyo, isalin nyo Diyos. Isalin nyo siya. Magpipray kayo, Lord, may plano na sa pagpapaaral ng mga anak, isalin nyo Diyos. Lilipat ng bahay, for example, isalin nyo Diyos. Lahat ng mga minor and major decision na gagawin sa pamilya, isama mo ang Panginoon. Huwag kayong gagawa ng bagay na hindi siya kasali. Kasi siya ang nag-umpisa ng pamilya niyo eh. Pinagpala ka ng Diyos ng pamilya na meron ka ngayon. Kaya dapat kasali siya sa lahat ng inyong mga ginagawa. Amen po ba? Okay, let's move to number 1. First point, number 1. God's design for the family. Genesis chapter 2, verse 24, and sabi doon, therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh. Yan po ay sa Genesis. When God created Adam and Eve, the first human, binilinan agad ng Diyos si Adan at si Eva. Ano sabi niya, nung kinasal niya, ang Diyos ang nagkasal kay Eva at kay Adan. At sabi niya, and a man shall leave his father and his mother. What? Teka lang, may nanay ba at may tatay si Adan at si Eva? Ba't sinasabihan niya na, and the man, si Adan, tinutukoy niya si Adan, shall leave his father, shall leave his mother. Siya nga ang unang lalaki, siya nga ang unang tao eh. Wala namang tatay si Adan. Pero alam niyo po ang ibig sabihin nun, dahil alam ng Diyos ang magiging disenyo ng pamilya. He is the one who designed the family. Kaya kapag ka may kinasal, kapag ka mayroong dalawang magsing-irog, dalawang nag-iibigan, magkasintahan, o sa madaling sabi, magjowa. Ikinasal, dati dalawa silang tao. Diba? Girlfriend and boyfriend.
Ano sa Tagalog noon? Nobya at nobyo. Kinasal, 2 tao. After ng kasal, hindi na 2 tao yon, 1 tao na lang yon. Kaya ibig sabihin nun, kung ano yung nararamdaman ng wife, dapat ganun din ang sa husband. Become one. Kaya madalas sinasabi ko, alam nyo, ako at ang wife ko ay iisa. No? Pastor Arlene, wala siya dito. Pero lagi ko sinasabi ito, na pwede mo akong, pwede mo akong saktan, pero wag na wag mong sasaktan ng wife ko. Maraming pagkakataon ay pinatunayan ko yan sa wife ko na hindi ko na ikikwento yung lahat, pero ang ibig ko sabihin, pag sinaktan mo ang wife ko, parang sinaktan mo rin ako. Dapat ganyan ang attitude at ang perspective ng mga husband dito. Dapat ang tingin mo sa wife mo ay bahagi ng iyong buhay. Bahagi ng iyong puso. Hindi nagbabago. Hindi kahit lumipas ang panahon, ay siya pa rin ang pinakamaganda sa iyong paningin. Di ba? Amen po ba? One time nga, naglambing ako sa asawa ko eh. Sabi ko sa kanya, Mami, sabi ko sa kanya, yung ganda mo ay hindi kumukupas. Sabi ko, ganyan na ganyan ka pa rin nung nakilala kita nung 22 years ago. Oo, ganyan na ganyan ka pa rin. Tapos, kinis ko siya sa pisngi niya. Sabi ko, ganyan na ganyan pa rin yung amoy mo, yung pisngi mo. Nung una kitang kinis sa pisngi mo, sabi ko. Alam niyo na, siyempre. Diba? Pero alam niyo, dapat ganon ang mga husband sa ating mga wife. Hindi nagbabago. No? Dapat siya ang pinaka number 1 na iniibig mo sa buong mundo. Second na yung ibang tao. Second na yung anak. No? Pero mahirap sasabihin natin na parang ko-compare natin yung pag-ibig ng tatay sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak. No? Kasi incomparable naman yun eh. Pero dapat ito, tandaan natin sa mga tatay na nandito. Bigyan ko lang kayo ng konting advice. Pwede mong, nung single pa tayo, nung single ka pa, pwede mong ibigin ang nanay mo, tatay mo, they are the number 1 sa buhay mo. Pero once na meron ka ng wife, ang wife mo na dapat ang number 1 sa buhay mo. Wala nang iba. Totoo yan, mga kapatid. Oo. Kaya nga maraming nagkakaproblemang mga pamilya eh. Kasi hindi alam ng mga husband yung prinsipyo na yan. Tumitingin pa sila sa iba. Hindi nila alam na dapat yung wife nila ang dapat number 1 sa puso nila. Yan. Kaya sabi noon, and the father shall leave his father and his mother and hold fast to his wife. Ang ibig sabihin ng hold fast, another word for that is to cling. To cling meaning to sumama. Yan. So yung husband, iiwanan niya ang nanay at tatay niya, sasama siya sa kanyang wife. Hindi pwede na yung kaya may mga nasisirang pamilya kasi minsan, may mga lalaki, may mga tatay, mga lalaki na nag-asawa, na naging husband, mga walang buto sa likod. Hindi nila kayang ipagtanggol yung kanilang mga wife. Sa kanilang mga kamag-anak, sa kanilang mga biyanan. Dapat pagtanggol mo yan, yung asawa mo. Siya na ang binigay sa iyo ng Panginoon eh. Siya na ang blessing ng Lord sa buhay mo. Amen po ba? Sa mga husband dito, ganun dapat. Wala nang iba. Amen? And they shall become one flesh. Isa na lang. Kapag ganito ang prinsipyo sa tahanan ng mga tatay sa pamilya, pag ganito, ito yung sinusunod natin na design ng Lord. Alam nyo, mababawasan yung mga
number o bilang ng mga pamilya na nagkakahiwa-hiwalay. Yung mga pamilya na nagkakaroon ng conflict and then ang resulta ay hiwalayan, divorce, kahit wala pa sa Pilipinas divorce, pero may mga separation, di ba? Kapag ganito ang prinsipyo, pagkasunod natin ang prinsipyo ng Biblia, may iwasan ng hiwalayan, mga kapatid. Bakit? Kasi ang husband dapat nakafocus lang sa wife niya. Praise the Lord. Mga wife, magpasalamat kayo mamaya sa Panginoon. Amen? Dahil binigyan kayo ng mga butihing husband. Tama ba ako? Hallelujah. Tingnan natin yung picture sa next slide. Yan. Ganyan ang itsura ng isang pamilya, mga kapatid. Ang isang pamilya ay parang puzzle. Just like this. Pagka ang isang pamilya ay hindi pa, bawat miyembro ng pamilya ay may tuturing natin na isang piraso ng puzzle. They are pieces of the puzzle. Na kailangan nating buuin. So there must be an effort. Kailangan may effort na buuin. Okay? Para makakreate tayo ng isang magandang image o magandang picture. Yan. So unless ginawa natin yung effort na yan, hindi tayo makakabuo ng magandang image. So every part, every small pieces are important to create an image. Ibig sabihin, lahat ng membro ng pamilya, they are equally important to create and build a happy home. Bawat isa, nanay, tatay, mga anak. Kaya hindi pwede yung minamata natin, minamalit natin yung membro ng pamilya natin na hindi nagtatrabaho o kaya ay hindi pa kumikita, no, ganyan. Ang tamad-tamad mo, wala kang kwenta. Lumayas ka dito. Minsan ganun ang mga Pilipino. Pero alam niyo po ba, they are all part of one family. Kaya hindi ka pwedeng magmamaliit ng ibang membro ng family mo. They are part of the puzzle. Ang kailangan lang natin ay buuin sila so that we can create and build a happy home. Number 2, parental responsibility. Sabi diyan ay Ephesians 6:4, sabi, Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in discipline and instruction of the Lord. Yan. Alam nyo, importante sa mag-asawa ang pagdidisiplina sa kanilang tahanan, sa kanilang mga anak. Dapat ang nanay at tatay ay magkatuwang na nagdidisiplina. Hindi lang yung nanay. Diba tayo, sabihin natin, si tatay nagtatrabaho. So, nasa trabaho siya lagi. Si nanay ang naiiwan sa bahay. Siya lang yung laging kasama ng mga bata. So, she's the one raising the children. And therefore, she's the one giving the guidance and the discipline. Pero hindi, ang totoo mga kapatid, dapat ang nanay at tatay ay magkatuwang na nagdidisiplina sa kanilang mga anak. Palakihin natin ang ating mga anak na may takot sa Diyos. No? At wag tayong magdadalawang isip na magdisiplin o disiplinahin sila sa tamang daan, sa tamang paraan. Alam niyo po, yung aking anak, si Elijah, nasa Cambodia pa lamang kami, kahit 2 years old pa lang siya, meron na kaming stick para sa kanya. Hanggang ngayon, nandyan yung stick. Minsan, pakita ko sa inyo. Yung stick niya na noon, ganyan kalapad yon, ganyan kahaba, ganyan kalapad. May pangalan yon, Elijah Raphael. Kasi yun ang tunay niya, buo niyang pangalan, Elijah Raphael. Sa kabila nun, discipline. Pag nagkamali siya, pinapalo ko talaga siya. May time na minsan, hindi ko makita yung stick, tinago ng wife ko. Sinturon, binubunot ko yung sinturon ko. Pag nagkakamali siya. Once na nagkamali lang. Siyempre, pagkatapos nun, embrace, and then kiss, and then explain. Why? Why I hit you? So, sasabihin ko sa kanya, i-explain ko sa kanya. Hanggang sa dumating yung point na nagkaisip na siya, pinakita ko sa kanya yung stick. Sabi ko, anak, tingnan mo to. Ito yung pinapampalo ko sa'yo noon.
Nakalagay dyan, Elijah Rafael, then sa kabila, discipline. Gulat siya. Sabi niya, ito pala, tumalatay sa puwit ko. Sabi niya, alam mo anak, bakit kita pinapalo? Para ituwid kita. At nakita niyo naman, ang anak ko, behave yun, mabait, hindi kagaya ko. At boses ko pa lang, pagka mayroong yun, sumasagot sa nanay niya, kasi minsan asawa ko, minsan madakdak, no? Matalak. Pagdaso ko sila, ganun ng asawa ko eh. Huwag mo sabihin sa kanya. Huwag mo sabihin. Tapos, hindi sumusunod yun. No, gumaganon pa yun. Yung anak ko, si Eli, nagsumisimangot. Tama na yung laro, cellphone na yan. Magugas ka ng pinggan yan. Ayaw sumunod yun. Pag narinig ko na nagtatalo sila, lalapit na ako. Kaya kahit nasa kwarto ako, pag sinabi ko lang, Elijah! Tayo yun, mga kapatid. Tayo yun. Totoo yan. Tanungin niyo po sa kanya. Elijah! Pag gumanon na ako, wala na yung kibo-kibo. Gagawin niya na ang dapat niyang gawin. Alam niya po ang kasunod. Pag tinawag ko siya ng pangalawang beses, alam niya na yon. In other words, mga kapatid, huwag kayong magdadalawang isip na disiplinahin ang inyong mga anak. Dahil, kapag sa panahong ito, hindi nyo dinisiplina ang inyong mga anak, darating ang panahon, kayo ang didisiplinahin ng mga anak nyo. Nakakatakot yun. Nakakatakot. Ito, totoong buhay ito. Dapat nandito nga ang wife ko para marinig din niya. Pero alam niya. Meron kasi yung biyanan ko, yung tatay ng wife ko, meron merong siyang pang-anak o bunsong kapatid ng aking wife. Balibayaw ko. Na ang hilig mangupit. No? Pag uwi ng tatay nila, galing sa trabaho, isasabit yung pantalon niya, no? Pagkalipas ng ilang minuto, wala na yung mga barya. Wala na yung barya. Sasabihin ng biyanan ko, asan na yung mga barya rito? Ay, kinuhanan ni Randy, yung bunsong kapatid ng wife ko. Ngayon, malaki na siya, 2 na yung anak niya nga eh. At alam nyo, lumaki siya ng hindi sinisita ng biyanan kong lalaki. Natutong manigarilyo, uuwi sa bahay, may sigarilyo. Dadaanan kami, kumakain kami. Minsan, nandun ako sa bahay lang. Dadaan kami, may sigarilyo pa. Hindi sinasabihan ng biyanan ko, ay, ano ka ba? Hindi ginaganon. Maliligo lang, aalis na. Barkada dito, barkada. Alam nyo, tumigas ang ulo ng taong yun. Yung beo ko na yun. Hanggang ngayon, nando sa Binangonan. Hirap ang buhay. Hindi nag-aral. Kasi, hindi masabihan eh. Ngayon, na-disgrasya. Nahulog kasi nag-construction. Nahulog ngayon sa 2nd floor. Pilay siya ngayon. Dinala sa ospital. Ang biyanan kong lalaki ang nagbabantay sa kanya. Yung tatay nila, no? Pagkatapos, pagka nagagalit siya dahil hindi siya makaihi, gusto niya magpasama sa CR, nagagalit pa siya sa tatay niya, sa biyanan kong lalaki, minumura niya pa. Totoo yan, minumura niya. Tapos, nagsumbong ang wife ko sa akin. Sabi niya, Daddy, ba't ganyan si Randy, ang kapatid niya? Minumura niya pa si tatay. Si tatay na nga ang nag-aalaga sa kanya sa ospital. Habang simentado yung paa niya. Alam mo, sabi ko sa asawa ko, totoo, sinabi ko sa kanya, tanungin niyo po. Hindi ako nagbibiro. Sabi ko sa kanya, hindi si Randy may kasalanan. Tatay mo. Kasi, mismo ako, nasaksihan ko na ang tigas ng ulo ng kapatid mo, nung bata pa siya, binatilyo pa lang siya, kilala ko yung pamilya kasi nila eh. Mula binatilyo pa lang yung batang yon, hindi kahit kailan hindi pinagbuhatan ng kamay ng tatay, hindi pinagalitan, nagbibisyo, pinapabayaan, nagmumura, hindi sinasaway, nangungupit, hindi sinasaway, nagda-drugs, hindi sinasaway. Kaya sabi ko, kasalanan niya ng tatay mo. Ang tatay mo walang buto sa likod. Hindi marunong mamalo sa mga kapatid mo. Kaya ganyan lumaki ang mga kapatid mo na matigas ang mga mukha. Ulo pala. Kaya mga tatay na nandito, disiplinahin yung mga anak hanggat bata pa sila.
Dahil pag hindi nyo dinisiplina ngayon, kayo ang didisiplinahin niyan pag tumanda kayo. So discipline your children and giving them instruction of the Lord. Amen po ba? Now, look at the next picture. Yan. Tingnan niyo po ang mga picture na yan, ang gaganda. So, ang pagdidiscipline ay katulad lamang ng pagdidilig ng halaman. You are just nurturing. Ito, nurturing to eh. Yan. So, mula sa maliit na halaman hanggang sa lumaking halaman, nagkaroon ng mga bulaklak, and now, meron ng garden. Nag-uumpisa sa pagdidilig ng halaman. Ibig sabihin, nurture. Nino-nurture mo, inaalagaan mo. Ganyan din ang pagdidisiplina sa mga anak at sa pamilya. Gusto mo ba ang maging maayos ang pamilya mo? Mga magulang na narito, gusto niyo ba ang pamilya niyo ay maayos? May compare natin sa isang magandang garden? Nurture them with right discipline from the Word of God. At hindi ka magsisisi dahil sa future, meron kang magandang hardin. Pero kapag ngayon, hindi ka nag-umpisa na i-discipline ang iyong mga anak, ng iyong pamilya, wala kang garden in the future. Desert ang meron ka. Disyerto. Pero gusto mo magkaroon ng magandang garden, discipline your children. Discipline your family. Na magkaroon ng takot sa Diyos. Magkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Isama nyo sila sa pananampalataya. Isama nyo sila sa pagsamba. Huwag nyo silang iiwanan sa bahay. Isama nyo sila. Mga kabataan na nandito. It's about time. Isama nyo ang nanay at tatay nyo. Magsimba. Nakakalungkot na, alam nyo, di ba kayo nalulungkot? Ako nalulungkot. Nalulungkot ako na nandito ang mga young people natin, pero wala ang nanay nila. Wala ang tatay nila. Nalulungkot ako. Alam nyo ba, umiiyak ako. Umiiyak ang puso ko. Hindi nyo nakikita ang luha ko yan, pero sa totoo lang, umiiyak ang puso ko. Every time na makikita ko kayo, na wala ang nanay at tatay nyo dito. Mga kapatid, mga kabataan. Start praying for your family. Start praying for your father and mother and your brother, sister. Bring them to the church para magkaroon sila ng tunay na gabay na galing sa Diyos. If you love your mother, father, if you love them, if you love your sister, brother, kain nyo sila sa Panginoon, mga kabataan. Amen? Number 3. Yan. Sabi dyan, love and unity within the family. Yan, binasa natin kanina yan. Colossians 3:15-17. Dapat, ang itsura ng isang pamilya ay may pagmamahal at pagkakaisa. Kapag ang pamilya ay walang pagmamahalan, no, walang imikan, ang daming ganyang pamilya. Kumakain, minsan nga hindi pa sabay kumain. Nauna yung tatay, nauna yung nanay, nauna yung mga anak. Hindi sabay kumain. Tapos, minsan, nagkakasabay na kumain, hindi nag-uusap. Alam niyo kung anong ginagawa? Nagse-cellphone habang kumakain. May ganong pamilya. Walang tinginan sa isa't isa, walang kamustahan, nakatutok sa cellphone, swipe ng swipe si ate, Shopee at Lazada. Si nanay, ganun din, busy. No? Hindi matanong, anak, kamusta ka? Kamusta yung pag-aaral mo? Anak, kamusta? Sweetheart, kamusta? Wala. Pati si tatay, naglalaro ng ML. Kaya alam nyo, ang ML, nakakainis yan eh. Alam nyo kung hindi pwede ang maglaro ng ML? Alam nyo kung bakit? Alam nyo kung bakit hindi pwedeng maglaro ng ML? ML eh. ML, maling laro. Pangalan pa lang, maling laro. Ba't lalaruin? Yun ang ibig sabihin ng ML, maling laro. Ang daming nabubuwag na pamilya dahil sa paglalaro ng ML. Ang daming nagpakamatay na wife dahil ang mga asawa nila ay nalulung sa ML. Alam nyo ba yun? Mga wife nagpakamatay. Tumalon sa hagdan. Nanto na nabagok ang ulo. Kaya, dapat may pagmamahalan sa pamilya. Dapat may pagkakaisa. Dapat binibigkis kayo ng pag-ibig sa pamilya nyo. Amen po ba?
And pray for your family. Please. Bring them to the church. Ang isang pamilyang may pagmamahal at pagkakaisa ay tulad ng picture na to. Tingnan natin. Click. Yan. Okay, tingnan nyo to. Ano to? Orchestra. Symphony orchestra. Ayan, tingnan mo. Ito, anong tawag dyan? Anong tawag sa lalaking to? Ha? Conductor? Kala ko vocalist. Di ba vocalist yan? Kala ko talaga vocalist eh. Kasi vocal eh. Conductor pala tawag doon. So, yan. Okay? So, yung taong na yan. And they are playing, all of them are playing this instrument. May mga percussion, may mga wind instrument, string instrument. And guess what? Iba't ibang instrumento pero nakakalikha sila ng isang magandang musika. Bakit? May unity. May pagkakaisa eh. Kaya they can create a beautiful, harmonious song. Sa pamilya, ganyan din, mga kapatid. Pag ang nanay at tatay may unity, iisa ang vision, iisa ang goal na nilalagay nila sa kanilang mga anak, mga kapatid, lalaki ang mga anak na meron ding, dadalhin nila yung unity na yon at pagmamahal sa pamilya. Hindi kayo magkakaproblema sa mga anak ninyo. Kung ang nanay at tatay nagpapakita ng unity, good example sa pamilya nila, paglaki ng mga bata, hindi ka magkakaroon ng sakit ng ulo sa mga anak mo. Kasi gagayahin lang nila kung ano yung ginawa mo ninyo. Na meron kayong unity, husband and wife, meron kayong love sa bawat isa, may unity kayo sa bawat isa, ganyan din ang magiging buhay ng inyong mga anak. Pero kung kayo ngayon, pero kayong mga anak, ang mga husband and wife, away ng away. No? Sigawan dito, sigawan doon. Sisihan dito, sisihan doon. Maliit lang na bagay, nagsisihan, nag-aaway, nagmumurahan. Ano ang asahan mo sa mga anak mo? Ganyan din sila. Paglabas din nila ng bahay, mura dito, mura doon, away dito, away doon. Magulo din sila. Kaya nga sabi nila, if you want to create a better society, you better start creating a better family. Because the society, a better society begins from building a better family. So mag-uumpisa yun sa atin, mga kapatid. Mag-uumpisa sa inyo. Mag-uumpisa sa mga taga rito. Dagat-dagatan ka man, manggahan ka man, basta't membro ka ng SCF Church, hindi ka exempted. You have to create and build a better home, a Christian home that glorifies God. Tumayo po tayong lahat. Sabi po dito sa huling slide, pinatayo kayo para mabasa po ninyo. Ito po ang ibig sabihin ng home. H-O-M-E. H meaning, a home is guide for holy living. An example of obedience and constant meditation on God's Word and provider of encouragement. Mga kapatid, kung sa pamilya ninyo, hindi nakakatagpo ng encouragement ng inyong mga anak, lalabas sila ng inyong tahanan, hahanap sila ng magbibigay sa kanila ng encouragement. You encourage your family, you encourage your children to live life, a better person for the Lord. Amen. Hallelujah.